Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. The evidence para po mag-file ng operations ay misunusundan po yun, sir. Okay? Then pagka may enough evidence, anyway, authorized naman po sa batas yung mag-bypass, diba? So pag na-confirm ng mga tao namin, they conduct either mag-apply ng search warrant or they conduct the bypass operations. Ganun po, sir, ang procedures doon. Mr. Chair, pagdating po dun sa mga binabanggit ng police na mga suspected na mga drug pushers man, halimbawa, yung often cited po na nanlaban. Sa ganun pong mga instances na merong nanlaban, pwede po bang maipaliwanag, sa ganung mga instances, ano po ang ginagawa ng police? Pag meron pong casualty, actually, ang nanlaban na term is used by the media, Your Honor, but pag meron pong casualties during the police operations, ay meron po kaming built-in procedures doon. Immediately po ay ang IAS namin ay nagkakandak po ng Internal Affairs Service namin, immediately conduct their motu proprio investigations doon. Kami rin po ay inimbestigahan yung mga tao namin at inaalam kung ano nangyari at yung mga direct commanders nila were directed to submit the report on what happens or what is the actual incident nangyari po sa operations na yun po, sir. At if the evidence warrants for the filing of the case against our people, it's our Internal Affairs Service office that handles for that, sir. So sa ganong mga instances, Mr. Chair, ano din ba ang range na mga pwedeng gawin ng police? Kasi pag nanlaban po, may range din po yun eh. Pwedeng nanlaban ka parang nagbabudge ka o iba din kung yung nanlaban ay merong baril, ganon. So, ibig sabihin, ano ang tolerance din na ina-execute? Ano ang mga pwedeng gawin? At ano yung hindi pwedeng gawin nung police sa ganong mga instances? Ang guidance po namin, sir, just like sinabi ni General Albalaydi na we observe the human rights, is kung may imminent threat po sa life ng mga enforcers po. If there's an imminent threat at alam nila na may delikado rin po ang buhay nila while conducting the operations, then it is on their discretion to defend themselves against overpowering opponent po, sir. So yung procedures po ba na yun ay meron pong reference, Mr. Chair, nakasulat po ba yun o ano din? Kani-kanyang diskarte din? I think, sir, mukhang meron naman ata yan, sir, kasi yun po yung nire-relay po namin sa mga tao, sir. So ano po yung reference na iyon? Can our former PNP chief cite that, Mr. Chair? Actually, sir, maski hindi naman naka-specify yan dito sa directive, sir. We undergo series of seminars, both human rights, operations, and intel po, na in-emphasize po yan doon. So, hindi po talaga specific na isang directive catch-all lahat dito sa Oplan Double Barrel po lahat yan, sir. Kasi, kumbaga, sir, yung mga yon ay already supposed to be alam na po ng mga pulis namin, sir. So, so far mula dun, Mr. Chair, gusto ko lang kunin din yung pagtingin ng ating mga lawyers dahil nga mula dun sa police operation, pag-house to house, tapos yung fact na hindi nga nagpa-file ng kaso. I'd like to hear, Mr. Chair, from Attorney Conti and Attorney Jokno. Based sa kanilang knowledge, how sound is the whole process at ano po yung implications ng ganong process? Maybe Attorney Conti, then Attorney Shell. First, thank you, Mr. Chair. But first, regarding suspected or the concept of suspicion, it is not a basis to file charges. The basis is probable cause, and therefore, you have to raise the quantum of evidence from mere suspicion to something that is probable cause, reasonable probability that this person committed a crime and that this person was the one who committed the crime. In the case of, the PNP has been citing the drugs law, so the Comprehensive Dangerous Drugs Act, 5, 11, 12, 13. Yan po yung mga kaso doon. 5 is sale, 11 is possession of drugs, 12 is possession of paraphernalia, 13 is use. Ito po yung mga criminal cases. Unless there is probable cause to charge these people with that
crimes, then hindi po sila pwedeng, sa totoo lang, hindi po sila pwedeng ipa-surrender, na sa palagay ko, in practice, hindi naman voluntary yung naging surrender. Pangalawa, dito po sa surrender, from the questioning of Congressman Manuel, it has been raised that the surrender happens, supposedly, yung tokhang is that you knock randomly on people's doors. Hindi po rin pwede ito. Kasi again, it's just based on suspicion. And even if we say, actually ang nangyayari po sa totoong buhay ay, kumakatok sila sa lahat ng bahay. So, sonahin po yung mga lugar, palalabasin ng mga tao, and there's two parts. They ask you to maybe provide information, and second, they ask you to do drug tests. First, as to voluntary surrender, if we were to consider this as first, an extrajudicial confession. Ang extrajudicial confession po na, opo, ako ang may sala, ako ay may ginawang krimen, ako po ay user, or ako po ay pusher, seller, etc. It is not within the legal standards. Kapag extrajudicial confession po, na para admissible sa korte, una, kailangan po ay meron kayong abogado. Ang inyo pong confession ay nakasulat, pirmado, at sa harap o sa witnessed by your counsel and also by some other person whom you trust. Stricto po ito. In fact, actually pwede po kayong mag-waive ng abogado. Yari, sabihin nyo, aamin ako, walang abogado. Pero yung pag-waive nyo ng abogado, kailangan din po ay nakapirma at nakasulat na, pumapayag akong wala akong abogado at gusto kong mag-execute ng extrajudicial confession. Kaya sa totoo lang, hindi po maiiwasan ang participation ng abogado. Kasi kung ayaw mong magkaroon ng abogado, pag aamin ka, bago mo gawin yon, kailangan mo ng abogado para alam mo na ano ang consequences kapag umamin ka. In the concept of voluntary surrender, ito po ang tinatawag na mitigating circumstance sa criminal law. Yung term na yon, ibig sabihin, sumusuko ka sa batas. Ang assumption nun, may kaso po kayo at sumusuko ka sa korte. Kaya yung konteksto niya dito sa tokhang ay hindi sa ganoong legal framework, at mukhang pinapasuko ka at pinapaamin sa isang krimen na hindi mo alam. At punta po ako dito sa drug testing dahil magkadikit po ito eh. Sa drug testing, meron diyang una, violation of the right against self-incrimination. Kasi hindi ka naman dapat or hindi ka required na magbigay ng ebidensya laban sa sarili mo. Yun nga yung sinasabi, you have the right to remain silent. At kung maglalabas ka ng ebidensya, ihi mo, na magiging daan para magkaroon ka ng kaso, kasi ang drug testing po ngayon, na ginagawa po ng police in practice, papaihiin sa isang parang lalagyan, tapos merong stick, ito po yung parang isasawsaw, tapos pag basta may indicator, positive, negative. Medyo crude po ito, medyo lumang paraan siguro. Dahil ganun, syempre, hindi mo maiiwasan, posibleng may mix-up, posibleng may pagkakamali. Kaya hindi rin ito, hindi rin tayo sasang-ayon sa nakalagay sa Comprehensive Dangerous Drugs Law. Kasi po, ang nakalagay doon, dapat authorized ang testing, DOH certified, at kailangan po, dalawa pa nga yung phases ng testing eh. Una, yung unang test, and then may confirmatory test. Hindi po pwedeng isa lang at yung sausaw sa ihi lang. Kaya po, marami pong butas talaga ang Command Memorandum Circular. Magsimula pa lang sa house-to-house, visitation, etc. Noong 2017 nga po, nagsampa po kami ng kaso para po sa mga residente ng Payatas at ng Scout Tuason sa Quezon City. Dahil ito pong batasan, Station 6 in particular, sa pamumuno po ni Colonel Lito Patay, na naging respondent po namin sa kasong yon, naging overzealous sila. Ito po ay sinabi ni Colonel Elizar. Nagpapaumanin siya kasi parang medyo sumobra. Nag-house-to-house po sila ng census at ng drug test. Lumabis naman masyado kasi po, meron sila pong census form. Ang itsura po ng census form sa dulo, parang meron ba ditong, tapos sa baba, may iba bang mga taga-barangay mo na addict din? So this actually mirrors one of the DILG's efforts before
to solicit information. Kanina po, nababanggit yung tungkol sa parang drug list or listahan ng mga suspected drug users, pushers. Ang naging documentation yan ay drug lists or narco lists or narco politicians list. Iba't iba pong mga ahensya ang naglabas ng ganitong klaseng listahan. Dito po sa ganitong parang community sourced information, naging problematic kasi parang kahit kapitbahay nyo, pwede nyong isumbong kahit hindi totoo. Yung drop box, parang raffle na kung kaaway niyo yung kapitbahay nyo, ihulog niyo yung pangalan at baka manalo na pagsuspetsahan siya ng pulis. Kaya kung babalik po tayo dun sa unang basis, I think one of the main arguments is that the information that has been provided to the police is simply not validated according to proper regulations. So kung ganun, Mr. Chair, parang dalawa yung nakuha ko doon. Pwede palang maging source din ng information ay Marites, kung sino yung mga magiging suspects na pupuntahan ng ating mga pulis para tukhangin. Pangalawa, Mr. Chair, kaya pala nagkakaroon ng conducive environment for extrajudicial killings kasi meron palang ganong extrajudicial confessions naman na parang pinipilit yung ating mga kababayan na magsabi ng kung ano mga bagay kasi ang at stake na ay mismong buhay nila. It's either sila ay kakampi o sila ay kalaban. Parang ganun lang yung dichotomy doon, Mr. Chair. So, for additional input, can we ask Attorney Jokno? May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.